nag-react si Carmina Villaruel sa mga naglalabasan. Alam niyo kung anong sabi? Kasi Daryl ay miyembro na ng The Becky. Ano yun? Dahil sa tindi ng init, tiis ganda sa kanilang gown at barong ang mga bisita, kaya after the wedding ay lapot na lapot ang karamihan sa mga well-wishers. Ginagamit ba ni David Licauco itong si Catherine Bernardo? Ha? Bakit, Nay? Naliligaw din ba si David Licauco kay Catherine Bernardo? Ayan na nga. Ay, oh, ha? Grabe yung reaction. Hello mga kabit! Ito po ang inyong mga linggo. Ito ba si mga live? At ito naman po si Papa O at si Tia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihilit sa amin. Inistika mo na! Dali! Mataas ang energy natin today, ah! Dahil hindi, may bisita tayo maya-maya. No? Ah! Siyempre, ayan, nandito tayo ngayon para magbalita ulit, no? Oh, as usual. Oo, nakakaloka. Yung iba, pag nanonood sa amin, natitense na. Ha? Oo, baka daw yung idol nilang makaladkad natin dito. Hindi naman. Tapos, pag tungkol sa idol nila, at maganda naman yung balita, yun, medyo puring-puri naman tayo. Pero pag ayaw nila ng balita tungkol sa idol nila, Diyos ko, para tayo isinumpa. Ano tinutukoy niyo, Tito Oji? Eh, yung, Ha? ayan, madudulas na naman. May clue? Huwag na. Anyway, ay naku, nakakaloka ito. Ito, hindi na ako magba-blind item. Oh! Oo. Nag-react si Carmina Villaruel sa mga naglalabasan. Alam niyo kung anong sabi? Ano sabi? Tatawagan ko pa lang. Ay! Kala ko nag-react na. Hindi. Yun nga. Siyempre, tinanong ko si Maring Carmina. No? Kung ano yung nagiging reaction niya or dating sa kanya. Yung iba kasi, ano siya, parang binabash siya. Kasi parang stage mom, Yeah. ng kambal. Pakialamerang nanay. Oo, diba? Yan, mga sinasabi. nasusulat yan, na ayan na naman sa cryptic post, mga ganyan yung mga tao, hindi ba? Siyempre, pag nasasangkot yung mga anak niya, at natatime niya naman na meron siyang sinasabing cryptic post, eh parang yun ay pilit na ikinukunik doon sa mga isyong pinag-uusapan tungkol sa kanyang mga anak. Ano ba sinabi ko doon? Oh, yun nga, sabi ko, mo. what if hindi naman talaga yun ang tinutukoy ni Carmina? Sabihin niya, hindi yun ang tinutukoy ko, iba. Oh, talo na agad ang argumento nila. Eh, ano nga ba talaga, Nay? May pinatutungkulan ba talaga siya o nagkataon lang? Ang sabi sa akin ni Carmina, yun na nga, na parang nagtataka rin daw siya. Bakit ipilit na ikinukonek sa mga cryptic posts niya yung mga nangyayari sa mga issues sa kanyang mga anak. Wala naman daw kinalaman yun. Bakit daw siya dinadamay? Eh, normal naman na raw sa kanya yung nagpo-post sa mga cryptic posts. Oo, kasi pag meron daw siya nadadampot sa FB na maganda at worth i-post, pero post daw niya. Kaya, anyway, siya yung nagpapasalamat sa atin, na buti na lang daw, dinidepensa natin siya, na tama naman daw yung sinabi natin. Yun nga, yung sinabi ko, na what if, wala naman talagang kinalaman doon, sabihin ni Carmina. O, ayun na nga yung sinabi ni Carmina. So, walang kinalaman. Coincidence. Oo. Eh, natanong mo ba siya, Nay, kung anong komento niya dun sa isyong kumalat nga tungkol kay Cassie at saka kay Darren? No comment naman siya kasi normal naman daw na pinasok ng mga anak niya yung showbiz. Eh talaga pag sumausaw ka sa putik, mapuputikan ka parang gano'n. Oo. Eh hindi naman para, syempre, obviously si Carmina noon pa sinasabi na syempre nanay siya. Kung naaapi at kailangan ng protection ng mga anak ko, andyan ako, nanay ako eh. Mas masashock yung ibang tao kung hinayaan ko lang, pinabayaan ko yung mga anak ko. Diba? Eh, ito, alam nyo, kahit naman ako nasa sapatos ni Carmina, hindi ko kaya mag-heels. Hindi. Kahit ako nasa sapatos ni Carmina. Diba? Ganun din naman, matik din na yan. Ganun din ang gagawin ko para sa mga anak ko. Tama. Diba? Eh, katulad nito, hindi ba si Darren Espanto. Naging sila pala ni Kylie. Oo nga! Nagulat din ako. Tapos, tag-isa sila, naging link din dun sa dalawang kambal. Umikot lang, no? Oo, parang it's complicated, ano?
Mama Loy, anong complicated yung sitwasyon ni Dari? Normal pinta ka. Huwag Tatanong lang naman ako. gagak. Para clear. Ha? Alam mo, magagalit sa mga fans si Darren. Oo. Lalo na ngayon si Darren ay miyembro na ng The Becky. Ano yun? Darren, Bella, at Kim, The Becky. Habang wala si Angelica. Ah! Ano ako naman nire-nervyo? Ngayon, di ba? Hindi tinawag yun ng The Becky. Come on, Da Becky. Dapat dito ka, sa gitna ka. The Becky. So this is Da Becky. Yun po yung grupo namin. So, di ba silang ibang meaning doon? Wala, Diyosa. Huwag mo kong piliting ko talaga, Diyosa, sasampalin kita. Hindi mo ba nahulaan yan? Diyosa. Kaya tinatanong ko din sa inyo dahil parang may nababasa nga rin ako. Dapat nahula ko nakaturban. Oo. Wala naman. Cute lang siya, no? Tsaka nakita natin si Darren, di ba? Oo. Ang husay sa kanyang performance sa concert, yung Regine Rocks. Yes! Sa MOA, di ba? At saka ang nakakaloka, yung malaman mo na after niya mag-perform, last minute pala, on Last the minute, day lang oo. siya nasabihan. Eh. Tapos ganun kagaling yung performance. Oo. Kasi nga daw itong si Miss Julian San Jose, hindi nakarating because of health reasons. Ayan nga, diba? sinabi ni Ni- Julian, Tapos sinabi rin ni Regine mismo sa concert Yes. na tuwa siya kay Darren dahil Mhm. last minute nga na replacement para kay Julian San Jose. Yes. Diba? Na-promote tuloy ng bonggang-bongga ni Darren ang June 1 concert niya sa Araneta Coliseum. Kanyang 10th year anniversary. Diba? Taray. Oo, ayan. At syempre, ay naku, hindi na pinuloy. Oh. Pinagkukumpara ba naman si Darren tsaka si J.K. Labang? Oh, bakit naman? Oo, ikan mo isa. Nagulat ako eh. Wala ko na. Gusto niyo na si JK? Ha? Oo nga, andun din si JK. Nag-perform din. Nag-perform. Kaya yung mga tao na yung nagkagulo, teka, andito si JK, kanina andito na si Darren. Oo. Di ba may past issue sila? Oo. Oh. Na syempre, andun si Darren nanonood na pagkatapos niya mag-perform. Oo. So si JK naman din, talagang nagmura sila ni Regine. Ay? Oo. Nakakapusang ina! Kinabahan ako dun Oh, hindi. Pinagkukumpara yung performance sila. Mas malakas daw ang palakpakan at hiyawan sa performance ni JK together with Regine Velasquez. Kumpara daw kay Darren Espanto. May mga ganyan pa ang mga fans. Pero in fairness na yan, nandun tayo. Kasi siguro yung mga tao nakakasabay dun sa kinanta ni JK. Oo. Kasi yung kinanta ni Darren na English, di ba, parang hindi siguro familiar lahat ng mga nandun sa Correct. Mall of Asia. Oo. Gusto mo na dito, parang nalayo naman tayo. Oo, bakit? Hindi kasi may issue niya si Darren Espanto at saka si JK Labacon na yan. Oo nga. Ano nga ba yun, Nay? Yun nga. Naku, ang tagal na nito. Lloyd, baka sabi, ako na naman i-bash nito. No? Hindi kasi parang dun sa kabatiran ng mga nagtataka kung bakit may issue itong si Darren at saka si JK Oo. na nagkasama nung gabing yun dun sa concert ni Miss Regine sa kanyang repeat ng Regine Rocks. Oo. Hindi, ito yung may kinalaman sa tweet yata, sa post ni JK. Tungkol dun sa gender ni Darren, di ba? Oo. Oo. Yun nga, doon nagsimula yun. Pero alam mo, diba? healthy competition yan, ano? At syempre, feeling ko, parang okay naman na si Darren at si JK. Siguro Kaya nga. huwag nang pag-awayin. Oo. Kasi papayag ba naman din yung isa na nandun yung isa kung hindi sila okay, di ba? Oo. Tsaka, andun naman sila para kay Regine, hindi para sa isa't Yes. isa. Tama, for the love of Mama Reg. Oo. Mama Reg ang tawag nila kay Ma'am Regine eh. Oo, kaya hayaan na natin na ganyan. Basta manood kayo ng concert ni Darren June 1 sa Araneta. Yes. Diba? Oo. Ang importante, pareho naman silang uploaded. Yeah! Oo. Sobrang Nice. fan yung Tito OG ng The Boys Kid. Siya nang talagang pinanood ko simula hanggang dulo. Yan si, ang cute ni JK, no? Tsaka ni Darren. I wanna Talagang, make you smile. talagang ang tinis ng boses ni Darren. Domino, kinanta niya. Oo. Alam na alam ni John. Paano nga yung tono ng domino? I'm anything that I like, and anything that domino. Domino! At tabi kita
ko yung domino, Tito Ochi. Pwede na yun. Ako baka compare naman si Josa sa ibang kumakanta. Oo, naku, makukumpare ka kay Wendell Arlo. Kumakanta lang naman. Nadami. Ba't naman i-name drop mo? Akala, binline item ko na nga, name drop mo naman. Nakalays ako at times. Oo, hayaan mo na yung mga kumakanta-kanta dito. Basta ang importante, okay naman na sila, tahimik na. Kung civil man sila, hayaan natin ganun. Kung nag-uusap di mas bongga, Kung sana magkaayos. Oo. Malay mo sa concert niya, guest niya pala si J.K. Labaco. Oo. Ayaw Ang ka bongga tayo niya. na. Ang bongga nun! Diba? Kung maganda sila production number ng mga, parang reunion ng The Voice Kids. Ang ganda nun! Yes. O, ayan nagsasuggest na, no? Again, congratulations Miss Regine Velasquez, Regine Rock! ay gumagano'n. Kala mo Diba? kita yung ano yung video dito. Yung kanyang singsing. yung singsing niya. Oo. Emwell ring yon. Oh! Oo, para yung health ring yon, health ring. Ang galing Para mo. sa iyong BP, tapos sa iyong oxygen. Oh! Ang galing naman nun, Nay! Ay, oo. Oo. Alam mo, first health ring yan in the Philippines. Mula sa Emwell PH. Wow. Oo. Kung gusto nyo bumili ng singsing na yan, yung black, ayan na yung Terry Jean, oh. Hmm. Oh, naku, Diyos ko. Yan ay magiging available na sa May. Uy, grabe. Oo. Alam mo ba, ito, babasahin ko na. Hmm. May high-tech sensors so you can check heart rate, yung sleep mo, tsaka many health features, results you can view from your ML app daw. So, dapat mag-download kayo ng MWell. Oo, ayan. Available na yan soon. Yan yung suot ni Jean at suot ko din yan eh. Oo. Oh! ayun. Hindi ko lang nadala. Ah. Mahal ba yung Tito Ochi? Ah. Kaya ko ba yan? Kaya Oo. bilhin? Kaya mo yan. Makakapagsuot din ba kami niyan? Oo. Oh. Kaya mo yan, nagbebenta ka nga ng insurance. Kita. Oo. Tingnan natin kung mabebenta mo mamaya yung guest na. Ha? Oo, diba? Oo. Anyway, naku, ang bongga yung Emwell. Ang galing naman. Ah. Di ba usually na common ngayon, watch, di ba? Mga smartwatches yung may gano'n. Ngayon, biro mo, sing-sing, meron ng Singsing, gano'n. oo. Kaya all throughout, bakit energetic si Regine Velasquez? Oo. Ayun, kasi dito niya nakikita kung kumusta yung kanyang oxygen rate. Oo. Kaya yung heart rate niya. Bongga yung Ang bongga. Emwell ring na yan. Ha? Kapatid niya ng PLDT. Oh. Parang hindi tayo mamanood, parang hindi tayo, baka naman. Ha? Hayaan Meron mo. daw tayo. Oo, pero ang pakiusap lang, huwag mong pamimigay sa mga boys mo. Oo naman, Tito Ochi. Pwede mo lang daw isuot yung sa daliri nila. Ah, Pero babawin mo. Ha? akala ko kung saan niya isusuot. Nagulat din ako doon, baka bawiin. Ay nako, ito nga nagulat nga tayo, di ba? Oo. Pinabash si David Licauco. Bakit? Oo. Ginagamit ba ni David Licauco itong si Catherine Bernardo? Ha? Bakit, Nay? Naliligaw din ba si David Licauco kay Catherine Bernardo? Ayun na nga. Ay, grabe yung reaction. Hindi. Kasi nga, parang pala, dream niya na makatrabaho si Catherine. Kaya kung mapapansin mo sa bench, di ba? Dumikit sa pinicturean niya, pinost niya. Oo, nung bench nila. Well, sino ba naman daw ang hindi gusto makatrabaho isang Catherine Tama naman. Bernardo, hindi ba? Pero ito ay inungkat kong muli pagkatapos ng premiere night ng GLU. Ay! Oo. Ang ganda! Showing na yan ngayon yung GLU. Yes! Kasama si Kiko Estrada, Oh. Puro Madrid, Oh! Enzo. Enzo Pineda, TJ Marquez, Yes. saka itong si David Licauco. Oh, di ba? Oo. Kaya David, anong masasabi mo doon sa mga paratang sa'yo tungkol kay Catherine Bernardo? Well, ako kasi hindi naman sasakay ako or something. I think I'm just being true to myself na siguro like I was looking up to her before. Nung bata ako, siya yung pinapanood ko. So actually yung sa interview na I had, talagang sinabi ko lang kung ano yung dream ko. Diba? Doesn't mean naman na it will happen. Doesn't mean na it might happen. I'm just saying kung ano yung dream ko talaga. At least consistent ka mula noon hanggang ngayon. Oo, kasi pinapanood ko silang dalawa dati ni Daniel Padilla eh. Alala ko nung 2014 pa lang,
kasama ko yung girlfriend ko that time. Nanonood kami sa sine, lahat ng mga pelikula niya. So, syempre ngayon, interviewin ka, sabihin mo lang naman yung totoo, di ba? Ay, pala. At least na-promote niya yung GLU. Yes. Oo. Alam niyo po, sulit. Kasi ang ganda niyang barkada movie. Si Philip Ing, napakahusay na direktor. Yes. Ito, makikita nyo, 4 years, 5 years ago nila ginawa ito. Tingnan nyo yung mga itsura. Oh, ang ganda. Kahit ang mga dumaan lamang sa Quiapo Church para magsimba ay nagkaroon ng chance na masaksihan ng wedding ng singer-actress na si Angeline Quinto at non-showbiz BF nitong si Non-Rev Daquina, kung saan meron na silang 2-year-old kid na si Silvio. Dahil sa tindi ng init, tiis ganda sa kanilang gown at barong ang mga bisita, kaya after the wedding ay lapot na lapot ang karamihan sa mga well-wishers. Grabe naman kasi ang init ng panahon ngayon, ano? Kaya dito mo mapapatunayan talaga kung gaano kamahal ng mga celebrities at iba pang bisita ang newlywed couple, lalo na si Angeline. Dahil malalim makipagkaibigan itong si Angeline. Ang cute naman ni Sarah Geronimo at Eric Santos na nagsilbing flower girl at ring bearer respectively. Si Vice Ganda naman na paglakad sa aisle ay nagtilian na ang mga tao. Si Ninong Martin Rivera kasamang Ninang Regine Velasquez ay nagpapatawa pa habang lumalakad patungong altar. Sina Ma'am Charo Santos, Vicky Bello, ABS-CBN Channel Head Cory Vidanes, Star Magic Head Lauren Jogi, Star Music Head Roxy Liquigan, Shasha Padilla, ang ilan sa mga tumayupang mga principal sponsors. Sa reception naman sa Manila Hotel ay host naman si Robbie Domingo. Ang mag-asawa ay nagsayaw pa ng paborito nilang soundtrack ng Money Heist. Ito pa ang ilan sa mga dumalo. Si Angeline ay buntis sa second baby nila ni Non-Rev at naghihintay lang ang mga fans ng kanyang announcement. Abangan at congratulations, Angeline and Non-Rev. And with that, mga kaibigan, ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! I-click nyo lang yung subscribe button na nandun sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya namin channel. Yes, paano naman natin mag-subscribe po kayo sa channel ko? That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. Donna Johnson. Ayan, nais ko din magpasalamat. Ako nagkasabay kami ng Tito Ogie sa Gorgeous Smile. Yes. By Dr. JC Solis. Yes. Yun dahil kung bakit ang gaganda ng mga ngiti namin. At salamat syempre sa Ideal Vision. Yes. At sa Headway Bear Salon. Ayan. Yes, Sir Oo, Nick, love thank ka na ni you. Doc Jessica Pina. Oo, ayan. Syempre sa Nail Cocktails, maraming salamat for my nails and channeling. Yes. Ang foot massage nila, bongga din. Diba? At syempre ang Headway Vera Salon, maraming Yes. salamat sa pa-haircut. Oo. Yes. At syempre, kung bakit ganyan kakinis. Ay, Alam mo sorry. namang sensitive yung skin ko eh. Why? How come? How Ayan, come? tinan mo na, di ba nagbalat siya nung isang araw? Yes. Nalaglag pa nga sa damit ko, yun ang mga comment nila. Oo, Pag diba? ngayon, okay na po ako. Yes. Ayan, NV Skin Beauty and Wellness Center, dyan Yes. malapit sa ABS-CBN. Gandia place po. Yes, sa gilid lamang po yan ng Watsons. Yan. Ayan, kung gusto nyo magparitoke, Mhm. talaga magparitoke. Ha? Magpa-enhance ang inyong beauty. Yes. Magparitoke ng ilong, magpa-lipo. Yes. Facial, nakakaiba. Ay, Oo, nako. magpaliit ng face. Diyan kayo pumunta. Oo. Diba? Kahit Oo. pati magpadayod ng paputi ng kilikili. Yes. Diyan po. Body Oo. hair, Correct. lahat. Mhm. Ay, nako, napakahusay nila. Lahat po ng mga palpak ng iba Ha? pupunta sa kanila para ayusin nyo naman. Ay! Ang dami tuloy nagtatanong sa akin, sino ba yung mga palpak? Ayoko na mag-comment. Ay! At syempre pa, ang ating panayam naman kay JD or kay Joaquin Dumagoso, ang anak ni Mayor. Oo, yung iba ang tanong nila, Oh. ano yan? Nagtatrabaho na lamang daw sa fast food Hmm? si Joaquin. Ba't nilalang nyo? Eto. Ano specialty nyo dito pala? Ito po yung tumbong tsaka kamto. Sarap. Sarap yung sabaw, pero yung laman hindi. May sorry po ah.
Ano yung misconception ng tatay mo na gusto mong i-correct? Papa ko hindi puppet. Papa ko ang mastermind ng lahat. Nung naging tatay ka, anong na-realize mo sa buhay? Iniisip ko lang, no, my parents just take away all the fun away from my life, you know? They don't care about me. Hindi pa ako natapos sa college. So, in his eyes, ako yung parang masama. Pasok niya, galit siya na galit. Ina-idol mo to, ginagaya mo to. Tingnan mo siya. Siyempre na-hurt ako. In my head, umiiyak ako nun kasi. Ayan, ako, alam mo ang ganda ng mga sinabi yan. Maluha-luha siya dyan. Bakit siya naluha? Panoorin niyo po yan sa OGDS Inspire na nasa I1TFC na rin. Yeah. Siyempre pa, ito pa rin po ang yung lingkod, Papa Omasin OGDS na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ay! Ano ba yun? May yelo kayo? Ay, meron! Bakit? Bibili ka? Wala, may yelo din kami. Pagka naming gabi niya, wala pa akong bento. Oh, Papainitin niyo yung ulo ko. Sandali, Diyos ko sandali! naman. Josa! Josa! Tawagin mo ulit! Maghunos TV ka, Josa! O, tawagin mo! Bakit nga tawagin pinapalit ang ulo ko? Halika na dito! Halika na dito! Uy, Parang batang pastil naman mo. Ingay naman. Hindi mo makilala yan. Nakapikit ka kasi habang nagagalit ka. Si Ma'am Sir Wilbert Tolentino. Oh my God! Pasensya na! Pasensya na sinasabi ko. Ano ka ba? Okay lang yan. Bibili niya yung buong tindahan mo. Ano hindi lang yelo. Nagulat lang ako dahil wala pa akong benta. Kaya nadami O, ko. mamaya, uubusin, papakyawin yan ni Ma'am si Wilbert. Yes! Bisita natin ngayon, Ma'am si Wilbert Tolentino. Yes! Ay, sa mga hindi nakakakilala kay Ma'am si Wilbert, siya po ay dating manager ni Herlin Budol at ni Madam Inuts. Yes! Ayan din yung tao na binigyan sila ng kabuhayan, ng bahay, nakakaloka. O, diba? So, ayan, meron na ka-idea. Alam mo, hindi ko makalimutan to si Ma'am si Wilbert kasi siya yung regular donor yan ng Kasuso Foundation. Yes! More than 500 breast cancer patients. Ayan, lagi siya nakasuporta doon. Yes! Oo, Thank you, tanay. Ma'am. Nanalo kami po sa Family Feud. Dito rin sa Kasuso. Oh. Oh! So, ayan. Talagang ang kanilang beneficiary ang Kasuso Foundation. Yes, thank you, Oo. Ma'am Shi. Pero syempre, hindi lang natin siya sa Family Feud na papanood. Oo. Maging sa Black Rider, andun din Ay, siya. oo, diba? Kaya lang, parang parang medyo nahaluan ng lungkot. Bakit? Tinegi ako dito. Oh my God, pinatay ka na doon yung character mo. Na Opo. doktor ka rito, hindi ba? Doktorang, konduktor. Ha? Ano to? Ba't pinatay ka? Namatay ka sa sakit, sa aksidente, o pinatay? Inatake. Inatake. Kasi kailangan bumalik, kailangan maghirap ulit si Ipon. Kaya kailangan, siya, maiiba yung landas niya. Mapupunta na siya kay Mocha. Pero pinasok ko naman si Madam Inuts doon. Siya naman bumalik sa akin. Wow! So meron ka pa rin powers, may impluensya ka pa din. Dahil kahit hindi mo na sila alaga, tama ba? Yes, yes. Talagang ginagawaan mo ng paraan para magtuloy-tuloy ang hanap buhay mo. Opo, bakit? Oo. Tumatanaw ba naman sila? Oo naman, meron naman din. In fairness naman sa kanila kasi kahit na meron sila mga kontrata or may mga racket, sa akin pa rin nagkukonsulta. Pero ay nakakaloka, nanay eh. Mula nung hawak niya yung mga artist niya, hanggang ngayon, hindi naman siya kumukubra ng commission sa mga yun. Ba't hindi mo ba ginagawa yan? Oo. Dito kasi syempre, nararamdaman ko yung parang linalagay ko yung paa ko sa sapatos nila galing din ako sa mahirap. Tapos, bilan mo muna sila ng sapatos. Para maranasan nila yung nasa sapatos. Ayun, sa part ko lang is parang bilang isang nag-bump kami lahat sa vlog industry. Kung nangangailangan naman yung tao, bakit naman hindi natin tulungan?
Tama ba? Nakatingin ka lang sa akin. Hindi, oo. Parang na-amaze ka sa yellow. Yes! Oo. Hindi, gano'n naman si Ma'am Shi. Malambot ang puso niya. Totoo. Ay, nilalabas ako ng music na pusong malambot. Ay! Hindi pusong mamon. Ah, Pusong Hindi, malambot. maganda yung pusong malambot. Maganda yung lyrics. Ay, Connect natin lahat yan. Ay, may kaugnayan ba yan sa Kain Tayo? Wala, iba naman. Ibang tema. Dahil nababanggit na nga natin yung mga title ng mga awitin. Dahil nga si Ma'am Shi, nung manager pa siya ni Madam Inuts, nag-produce siya ng mga songs for for Madam Inuts. Ngayon naman, siya na yung nagpo-produce, siya na rin yung ngayon yung kumakanta. Diba suppose? Pinasok ko na nga lahat eh. Si Oo. Mama Loy na lang ang hindi ko pinasok. Alam mo yan. Kasi diba, Maluwag yan. Hindi yung schedule niya. Pwede, Ma'am Shi. Kasi syempre mula negosyante, pinasok ko yung pag-vlog, naging talent manager ako, tapos nasapak na rin ako sa showbiz, tapos Yes. napasok na rin ako sa music industry. Yeah. Si Mama Loy na lang hindi ko talaga napasukan. Maluwag naman yan. Wala kayo siya pa. Anytime available. Ayun, yung maluwag yung time Super mo. luwag. Oo naman kahit hindi mo sabihin. Alam namin. Oo. Bunganga pala. Anyway, so, Ma'am Shi Wilbert, syempre yung iba, alam mo dati, I'm sure, aware ka dito, no? Binigyan mo ng bahay si Madam Inuts. Madam Inuts, si Herlin din. Grabe Oh, yan yan. yung pagbibigay mo sa kanya, no? Tapos, syempre yung iba iniisip nila, ano to, nakukuha lang ba niya yun sa commission? Paano siya nakakabawi? Or saan niya hinuhugot yung pinambibili niya ng kabuhayan doon sa mga talents niya? Dahil gusto lang niyang bigyan ng bahay, wala naman daw gumagawang manager na ganon. Mali mo ikaw, Tito Oji. Uy, nagbigay ka din ng car sa isang mong talent. O hindi naman, in fairness, ano naman yun, binigay, sinoli naman sa akin yung pinambayad doon. Kasi pag ganyan ako, pag feeling ko malaki yung magiging future talaga. Pay when able. Oh. Taray. Pero in fairness, nabayaran naman. Ikaw, Ay, sa akin hindi naman. Sa akin naman, hindi ko may nahanap na may kapalit. Tsaka Tito, syempre sa akin, aside kay Madam Ino tsaka kay Hipo, lahat ng mga business partner ko, lahat ng mga nakakasama ko sa trabaho, yung lahat ng kita namin, binabalik ko sa kanila. So, nakapag 139,000 lahat na rin ako. So proud of me. 139. Yes, po. Nasama Kasama yung na ipamigay mo? Opo. Iyan na naman, baka magtaka sila. Oo. Saan nanggagaling ang balon ng yaman ni Wilbert Tolentino? Siyempre, sa lahat ng mga businesses na mga connected sa akin, usually, basically, ang ginagawa ko, yung mga tao ko na nag-work sa akin, pag nag-groom ko, ginagawa ko silang business partner instead na empleyado. And then, move na naman ako sa ibang field ulit. Kaya nung napapansin niyo, mabilis ako mag-jump ng ibang field. Oo. Kasi, syempre, after na-establish ko ito, iiwanan ko na yung tao. Though, hindi natin maiwasan, meron talagang nangyayari na greedy, Daguhan. binigay na nga yung lahat sa'yo, pero meron pa rin gumawa. Ayun. It happened. Ayun. Oo. So, So, sa case naman nila Madam Inuts, yun yung mga extra funds namin. Kumbaga, syempre bata pa ako dito, meron din ako pangarap sa buhay. So, kumbaga kung insurance ko nga ganyan kataas nagulat na sa akin isang consultant, sabi niya, Sir Wilbert, yung insurance mo, isang angkan na kinocompute namin, pero ito, sarili mo pa lang. So, nung bata pa lang talaga ako, marunong na ako magtabi. Yun naman, Tito, kasi sa bahay, syempre, yun yung nakita ko kailangan nila Madam Inuts, tsaka yung Ipon, yun din ang pang-motivation ko sa kanila. Yeah. Whereas sa kanila naman, syempre, yung gratitude ba, naibigay naman nila. Kumbaga sa akin, pang motivation sa kanila, and then sabi ko sa kanila, basta pipiliin lang neto dalawa, either love life or career. Kung love life pipiliin mo, ayun, katulad si Madam Inuts, pinili niya yung love life niya. So, mas ginawa ko lang siya ng skincare, tapos parang tuta na sa live selling siya. So, mag-focus siya doon. hindi na siya nagmumura. Hindi na. Tinanggal ko na yung ano niya. Kasi sobrang higpit ng meta. Malapit na makarjack yung fan page niya. Kaya sabi ko, tanggalin na yan. Sobrang ingat na. So, lahat ng posting, ingat na lahat. Okay. So, Until now naman, they trust me as part of social media na
posting, minsan ako yung tumutulong sa kanila. Mm-hmm. Tapos, Sparkle din, minsan kapag meron silang tinatanong yung mga inquiry about kay Herlin, tumatawag din ng Sparkle sa akin na kung magkano rate natin ni Herlin. Ayun. So, I'm still behind the scene. Kumbaga consultant, parang gano'n na. Slightly, pero more than consultant, friendship. Oo. Yung pinagsamaan. Anong karaniwang problema ang na-encounter mo sa pag-alaga ng talents? Yung karaniwang na-encounter ko, yung parehas kami nagsasalubong yung namin. Nagka-clash yung namin, Ugali? yung hindi ugali eh. Yung gutom. Yung nagkasalubong kami ng gutom, parehas kami mainit ang ulo. Oh my God. Yung gusto ko, ayaw niya. Yung sa tingin niya para sa kanya is okay. Yung sa akin, tinuturo ko is para sa ikabubuti. Nangyari, it happens yun. Lalo na yung time na kailangan mag-diet ni Herlin. 27 ang waistline dito sa nang galing sa akin na bago lumabas sa Binibini. Di ba pina-interview ko sa ibang talagang hinigpitan ko siya sa pagkain, sobrang mainit din ang ulo. Ganun din ako, gutom din ako. Siyempre, all out din ako. From day 1 hanggang sa journey niya ng Binibini hanggang matapos, naitawid namin. Which is, maganda naman ang balik sa kanya. Puno-puno ng endorsement, project. Doon pa lang niya na-realize nung time na yun. Na parang tinuro ko sa kanya yung maging yung maging reachable ka na unreachable. Nasaan si Ma'am si Wilbert nung mangyari yung issue kay Rob Gomez? Between Rob Gomez and Herlin Budol. During time na yun, nasa ako dito. As in, wala akong alam. Nasa Christmas ako party kasi buong December ko nasa Christmas gig. So hindi ko alam na pinagpipiestahan na siya. Kumakalat na yung screenshot. And then tumawag sa akin si Herlin. Sabi niya, "Ma, pwede makatapuntahan?" Sabi ko, "Sige, bakit? Ano ba kailangan mo?" Kailangan daw niya ako ng kailangan niya ng hug lang na maigpit. Tapos ayun, umiyak siya. Tapos nung umiyak siya, kinento na sa akin na hindi sa kanya yung mga mensahe na yun. Tapos sabi ko, maglabas ka ng statement. Tapos nung naglabas siya ng statement niya, yun na yun. Sabi ko sa kanya, i-push mo na lang yan. Malay mo, ito yung panahon mo, yung kain tayo, na issue. Sabi ko, gawan natin ng kanta. Ay, ba't ikaw kumanta? Eto nga, tito ko, ito ko sa'yo. Oo. Di ba yung kay Kim Chu, di ba ganun yun, yung bawal na Bawal sa na bahay. lumabas. Tapos biglang ginawang sabi ko, malay mo, dyan ka umarangkada. Kain tayo. So nung ginawa namin, na hindi naman namin alam simula nung nagkaroon siya ng issue, dumami lalo project niya. So yun yung naging impact sa kanya. Dumami siya ng project, kaliwat kanan, puro taping, puro guesting, lahat non-stop siya. Tapos yung endorsement niya nadagdag. So ngayon, hindi na niya kayang kantahin pa na sabi daw niya na baka kapos yung time niya. So inisip ko na lang nung that time na yun na parang yung kanta ni Britney na Toxic na isinulat ni Cathy Dennis para kay Janet Jackson, hindi kinuha ni Janet Jackson. So si Britney nakakuha. So si Britney yung namayagpag sa Toxic. Ikaw ba naniniwala doon sa issue ni Rob Gomez at ni Herlin Budol na minsan isang panahon nagkaroon talaga ng May spark or may may kemerut? Actually, meron hindi ko masabi kasi ito ay below the belt. Siyempre, May nangyari bang below the belt? Ha? Hindi. I don't think so naman na meron. Kasi siyempre, very private yan eh. Napakahirap na magsasabi ako na mamaya mali pala. Mas maganda galing sa bungangan ni mga sumama. Ha? Ako ba yung nag-below Sa the part na belt? kinente niya sa akin na nagkaroon sila ng parang somehow na parang nagkakaintindihan MU? sila. MU. Hindi MU eh. Parang nagkakaintindihan lang na wala naman Landian. silang, wala rin eh. Actually, may mga Yung convoy parang landian. hindi, may mga linyahan sila dito. Tapos, hinahaluan ng flirt. Oh. Ayun. Tapos, syempre, na-misinterpret ng tao. Ayun. At saka, during that time daw noon, nung time na mga convo na ganun daw noon, ay wala naman daw si Rob, nung during that time, ay single daw siya. Kinir niya, kaya sobrang iyak yung bata. Kaya naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya. So sabi ko sa kanya, maglabas ka ng statement mo kung talagang hindi ka talaga dyan. Para at least malaman ng tao. So ngayon, at least nakaalalay ka pa rin kay Madam Ino, kay Herlin,
pag may kailangan sila, pag sabi ko one call away, may constant kami, communication. Tapos, pag may kailangan sila, tapos pumunta sila sa akin. Speaking of kailangan na, nakikurious lang ako. Yes. Ang daming kasing, ang daming nakikita ng mga madla na mga natutulungan ni Ma'am si Wilbert. Paano mo yun na-handle yung yung dami ng mga nangangailangan na laging lumalapit sa iyo, Ma'am? One of the time, kasi Mamaloy, syempre, may core group kami. So yung core group namin, syempre lahat naging kasosyo ko na, naging business partner ko. So since na sabi ko sa kanila, kaysa ako lang mag-isa, dapat tumulong din kayo para bumalik yung mga blessings sa atin ng doble. So nagbuo kami ng Ahon Mahirap organization. Yung org na yan is para tumulong na lang sa mga tao. Kaya mababasa mo sa mga Facebook ko ngayon, di ba maraming humihingi ng panggatas, diaper. Ang nagre-respond din ngayon ay Ahon Mahirap na. Kaya wala na masyadong nagko-comment sa akin na naghihingi kasi alam nila na tinutulungan naman namin. Kumbaga, naka-centralize sa ngayon sa Ahon Mahirap organization niyo, yung Opo. mga tulong. Parang si Tito, sa tagal niya, di ba meron siya Kasuso Foundation at saka gusto ko ulit tumulong sa Junha. Ay, in fairness, consistent si Ma'am. Yes. Hindi na ako nakanood ng concert, sayang. It's okay. Marami pa naman. Kasi gusto kong mabangan yung punchline ni Mama Loy. Sasabitan ko sa si Mama Loy. Eto na nga. Teka lang, hindi lang Kasuso Foundation ang tinutulungan niya, pati yung isa pa natin na foundation na yung Tugong Alay Dugtong Buhay. Ganyan ka-supportive si Ma'am Shi. Hey, Ma'am Shi, maraming salamat. Ako maliit na bagay, Tito, I love you. At I syempre, love you. sa existence mo sa mundong ito, sana nga ay umahon ang lahat ng may hirap. Yes. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Tito Orgy, Bakit? remember nung kumain tayong tatlo, tapos nung magbabayad, nabayad na pala niya. Sorry. Sa mga boys, ginagawa ko din Tito Orgy, nag-upload tayo mga boys, bayad ko na. Pero, tinulak mo muna siya, kumain kayo, tapos kunwari hindi nyo alam na bayad na siya. Planted. Yan, napaka-genuine. Yes. Napalab ko yun si Tito. Ako na yung kamay mo, huhulaan mo. Sige, Oo, ayan. Ano? Iganan mo yung kamay mo. Ano? Tapos, Hindi. Nahihigop na nga grabe luwag. Grabe sila! Sinasundot na! Ma'am si Wilbert, ang lagi mo hinihilit sa amin. Ichi ka mo na!